Paano maghiganti sa taong manloloko? Yon. By the way, ginabi na tayo, so magandang gabi sa inyong lahat dyan. And then syempre magandang araw na rin sa kung saan man kayo naroroon. Yes, yung mga OFWs natin, ingat-ingat na kayo dyan ha. And then syempre yung mga nandito na rin sa Pilipinas. Yon, shout out sa inyong lahat. Okay? So ito mga utol, sa mga humahangad dyan ng paghihiganti sa mga partner nila na mga manloloko, na kung minsan kasi is ito talaga yung gusto nilang mangyari. Na Kuya Kiko, niloloko ako ng partner ko, naloko ako, or gano'n na nga, which is parang nautulang ako. So ano ba yung dapat kong gagawin para makapaghiganti din ako sa partner kong manloloko? Or sinungaling, or gano'n na nga, which is babaero. So ito po mga utol, ang maipapayo ko po sa inyo, na kung napapansin ninyo, sa gawain po ng pang-ghosting is napakasakit po neto. Imagine niyo na lang halimbawa na kapag kayo ay ginost ng isang tao or ng mga partner ninyo, ano po yung nararamdaman ninyo? Masakit. Nabibigyan ka ng confusion or curiosity na kung bakit nagagawa ito ng partner mo. So, naisa na rin po ito sa palagi kong ina-advise na kapag niloloko kayo is ang gawain po na yon ay yung pag-atras ng walang pasabi. In short is pang-ghost. So, 'di ba? Kung gino-ghost mo kasi yung isang tao, maku-curious siya eh. Kasi wala na siyang narinig na salita na galing pa sa iyo. Even sa messages. Wala siyang nakuhang message, wala siyang nakuhang text, hindi ka na nag-chat, or wala ka ng explanations. So kapag wala kang explanations na binato sa kanya is talagang marami pang katanungan sa kanyang isipan na hindi nasasagot. Not unless kung bibitaw or babatuhan mo siya ng mga explanations, then talagang mas lalo lang siyang makakampante. Na uy, ganito pala yung mga rason, ganito pala kung bakit siya nawawala. Yes, pero kung bigla ka na lang nawala utol nang walang pasabi talaga, na which is ginost mo siya, ay napakasakit po neto, na mas malaking paghihiganti po ito, na mas lalo mong masusupalpal yung isang taong manloloko, na yung buong akala niya is ganun nakataas yung karisma niya, na yung buong akala niya is ganun ka kapatay na patay sa kanya. Oh. Yes. So dito po sa gawain na ito ay binago natin yung pagtanaw niya, na yung pagkakakilala niya sa'yo, na yung buong akala niya is ganun ka, patay na patay sa kanya. That's why nang aabuso. That's why wala nang takot sa'yo. Kasi kahit ano man yung gagawin niya na kabalastugan ay nandiyan ka pa din dati. Pero this time, na kapag umatras ka ng walang pasabi, na ginost mo siya bigla, na bigla kang naglaho, na bigla kang naging kaluluwa, is syempre wala na mahahagilap yung partner mo eh. Hindi ka niya makikita, hindi ka na niya nakakausap. Yes, wala na siyang nasasagap or wala na rin siyang nababalitaan galing sa iyo at saka galing sa mga kaibigan mo or even sa family mo. So mas marami pong papasok na katanungan sa kanyang isipan. Na dito rin natin mabibigyan ng pagsisisi or realization yung isang tao. Na kahit hindi mo na in-explain sa kanya utol kung bakit ka umatras is mas sasagot niya po ito. Sa sarili niya mismo. Na uy, teka lang, nawala siya. Bigla siyang naglaho. Nawala malang ni hi ni ho. So ngayon, bakit kaya siya umatras? So dahil hindi ito nasasagot, yung mga katanungan sa kanyang isipan is siya rin itong sasagot sa mga katanungan sa kanyang isipan. Na ito po yung tinatawag natin na realization. Na uy, teka lang, oo nga no, umaatras siya. Nawala siya dahil sa panloloko ko. Yes. So ngayon dahil na-realize niya na gano'n na nga, na dahil umatras ka dahil nga sa panloloko niya, is magkakaroon po ito ng konsensya utol. Makikita niya na lahat pala ng tao na nagmamahal sa kanya ay pwedeng mawala kahit gaano pa kapatay na patay sa kanya. So that's why napakalaking halaga po ng pag-atras sa larangan ng pag-iibigan, lalong lalo na kapag niloloko ka. Yes utol, yan talaga yung pinaka-importante sa lahat, yung marunong kang umatras. Dahil dyan mo mabibigyan ng value at saka respeto yung sarili mo. At saka dyan din makikita ng partner mo kung gaano kataas yung value mo. Na kapag hinahayaan mo lang na niloloko ka, then makikita niya yung value mo na isa ka lang na uto-uto. Na isa ka lang din talagang sunod-sunuran.
Pero kung pinakilala mo sa partner mo na hindi mo kailangan yung mga ganitong tao, hindi mo siya kailangan dahil nga sa panluloko niya, then dito niya makikita na yung value mo is mataas, na nire-respeto or marunong ka pala magrespeto sa iyong sarili, na hindi mo pala gusto yung mga ganitong gawain. Yes, utol, tayo lang din kasi yung nagbibigay ng validation na kung gaano kataas yung value natin na pinapakita din sa ibang tao, na kung hinahayaan lang natin na ginaganito tayo, na hindi tayo nire-respeto din, patuloy po nila tayong hindi re-respetuhin. Pero kung pinapakita po natin na marunong tayong magrespeto sa ating sarili, ay mas lalo po tayong re-respetuhin ng ibang tao, lalong-lalo na ng partner mo. Hayaan mo siya. Kung magloko man siya, then ipamigay mo, utol. Hindi mo deserve yung ganyang klaseng tao, yung nanloloko. Ha? So na po mga utol, yung tanging gawain na which is sana ay malinaw sa inyo kung ano yung dapat ninyong gagawin para makapaghiganti kayo sa mga taong manloloko. Yung pang-ghost or yung pag-atras ng walang pasabi. Okay? So na po mga utol, sana ay nakatulong yung video na ito, and then sa mga gusto kong makausap one-on-one, PMS na lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. So lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lamang